Madaling maghanap ng away at, di ba? Kundi to define what you are for. And we went there for change, for reform. Hindi yung overnight na pagbabago, no? Yung improvement man lang sa nangyayari nun. How was your relationship po pala with the late Juan Ponce Enrile? Sinasabi nila na surrogate father ko siya. Noong mga panahon na yun, I would stop a bullet for him. Ganun ang relasyon namin. At alam niya yan. Naka-close, ano? Alam niya. So, ganun ang relasyon namin. Ang tingin sa sundalo nun, parang mga private army, ng mga nakaupong mga politiko, no? Sabi ko, ano kaya kung kuyugin kami rito nung 1 milyon na tao? Diba? Isisecure ko pa si Minister Enrile. Akalain mo, takot ako nun. Pagtawid namin, nagpalakpakan, nag-iyakan, nagyakapan. Sa loob-loob ko, kahit na anong mangyari, panalo dito ang taong bayan. Yun. Mahigit 4 na dekada na siyang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Mula sa pagiging sundalo at lider militar hanggang sa pagiging senador at kalihim ng pamahalaan. Isa sa mga personalidad na naging bahagi ng mahahalagang kaganapan sa politika at pamahalaan ng Pilipinas. Pero sino nga ba siya sa likod ng kanyang imahe bilang sundalo at politiko? Bago natin siya makakwentuhan, balikan muna natin ang ilan sa mga mahahalagang yugto ng kanyang buhay at karera. Panoorin muna natin ito. Mula sa bulwagan ng Philippine Military Academy bilang Corps Baron hanggang sa mga pambihirang tagumpay sa larangan ng sandatahang lakas at depensa, isang pangalan ang nagmarka sa kasaysayan ng bansa. Bata pa lang, nakikita na ang galing at pamumuno. Mula sa campus leadership sa San Beda hanggang sa pagiging mahusay na atleta sa iba't ibang larangan ng sports. Pumasok sa Philippine Military Academy bilang Top Student Officer o Corps Baron at naging isa sa pinaka-decorated na sundalo ng bansa. Sa Senado, ipinaglaban niya ang kapakanan ng bayan. 4 na beses na inihalal bilang senador kung saan isinulong niya ang mahahalagang batas gaya ng Clean Air Act at Disaster Risk Reduction and Management Act. At bilang DICT Secretary, pinabilis niya ang digitalization ng bansa upang magdala ng libreng Wi-Fi at mas malakas na internet sa bawat sulok ng Pilipinas. Isang buhay na inilaan sa serbisyo publiko, seguridad at pag-unlad ng inang bayan. Former Senator Gringo Hunasan. Yes, Ina. Yes. Good afternoon. Good afternoon And po. we are really, truly, deeply, and madly Honored. honored to have with us ang isang taong maliit pa ako'y iniidolo ko na. Maliit ka pa rin naman, Yun, attorney. iniidolo ko pa rin siya. Okay. Siyempre po, former senator at isang living legend Kaya ng ating nga bansa. And part of our history. Walang iba kundi si Colonel, Senator, Secretary Gringo Honasan. Good afternoon, Sir Gringo. Hello. Good Alam niyo po, afternoon, Ina. isang karangalan talagang ikay mapanayam ngayong hapon. At ako po talaga ay sumasaludo sa inyo, sir. Maraming salamat po for gracing our Maraming show. salamat sa inyo, Atty. Ferdy, sa mga nanonood sa atin, nakikinig. Sana may bahagi tayo sa kanila. I'm sure. Yes. And to get the roll bowling. Yes. Siyempre, ladies first Ladies po ang rule first. namin dito. So, Ina? Sir Gringo, bago po kayo naging sundalo, narinig ko kayo din po ay interesado sa pagiging pari at eventually naging interested din po kayo sa pagiging doktor. Sa tingin po ninyo, ano po ang gumabay or nagtulak po sa inyo upang tahakin ang karera ng isang pagiging sundalo? Serbisyo. So, Nakikita ko nun yung mga kamag-anak namin, mga nakatatanda, no? Na pinakamarangal pala na paraan ng sa ating pamumuhay ay yung makatulong sa iba. Siguro, of course, hindi naman tayo perfecto, no? Pero service. So, nung una gusto ko yung maging pare. I cannot imagine.
Hindi, ito, Tony Ferdinand. So marami ako nakausap na mga pare at may mga nakausap din akong lumabas sa pagkapare. Okay. So tinanong ko, sabi ko, bakit nagbago ang isip ninyo? Di ba 3 vows, no? Poverty, celibacy, and obedience. Akala ko yung pinakamatinding dahilan, yung celibacy. Dahil di ba, it goes against the sin of lust, no? Yung Yes. makalaman na pagnanasa. Yung pala karamihan, dahil sa vow of obedience. Dahil it goes against the sin of pride. Pag ang feeling siguro nila, at nangyayari din sa amin sa kasundaluhan, kung yung nag-uutos sa'yo, alam mo iba ang pinanggagalingan o mas limitado ang kakayahan, hirap na hirap kang sumunod. So, lumalabas sila sa pagkapare, lumalabas sa seminaryo. So, poverty, celibacy, and obedience, hindi pala celibacy. Obedience. Oo. Naku, Yung for pagsunod. sure. So, pagkapare yun. Nakita ko na maraming lumalabas. Sabi ko, baka hindi pagpapare ang vocation ko. So sabi ko, gusto ko mag-doktor. Serbisyo na naman, di ba? Yung mga may karamdaman. Ginagamot mo, no? Para hindi sila, hindi mag-deteriorate ang sitwasyon. Sabi ko sa father ko, gusto ko pong mag-doktor. Sabi niya, pag nag-doktor ka dahil panganay ka, hindi na mag-aaral yung mga kapatid mo dahil mahal ang medisina nun, di ba? Hanggang ngayon naman. Hanggang yun. So, sundalo lang yung aking ama. Sabi ko, so ano gagawin ko? So, enroll ako napasok ako sa UP, sa University of the Philippines. I tried to take up economics. Sabi ko, ano pa ba ang pwede mong gawin? Sabi ng father ko, ba't hindi mo subukang kumuha ng entrance exam sa Philippine Military Academy? Kumuha naman ako ng exam. At tuloy-tuloy na. Yun. So, going back to your father, sabi nga, nasa military po siya noon. Ano? He was a colonel, if I'm not mistaken. He was, modesty aside, father ko naman, no? I want to honor him also. He was the youngest lieutenant colonel in the history of the armed forces at that time. I see. Sabi ko, kailangan ma-break yung record na yun. So I also became the youngest full colonel during that time. Okay. By the way, Tony Ferdinand, Opo. yung father ko ang commander ng Presidential Security. Okay. Noong panahon ni Presidents Magsaysay and Garcia. Dalawang presidente pa lang Magkasunod pinaglingkuran yan. niya, no? Pinaglingkuran niya. As Presidential Security. Batalyon pa noon, hindi pa... I-follow up ko lang, if you don't Sige mind. po. So, pinayuhan kayo ng iyong ama na mag-entrance exam sa PMA. So, nung pumasa kayo, curious ako, how did he react and what advice did he give you na ngayong kayo ay mag-embark na sa karera sa military? Very proud naman siya noon. I can imagine. Oo. PMA graduate din siya, no? Sabi niya, anak, eto tayong ama sa isang anak na very proud naman ako sa'yo. There are only 2 things that will keep your head above the water during crunch time, sa oras ng kagipitan. Professional competence. Kahit na anong piliin mo o takin mo, basta't magaling ka. No? Tapos integrity. Yung iniisip mo, yung sinasabi mo, at yung ginagawa mo, magkatugma. Hindi pwedeng may conflict. Ang tawag doon inconsistency. Parang may magkakaroon ng credibility problem. Maraming ganyan ngayon Di ba, Ina? Oo. Medyo. Lalo na sa politika, no? Yeah. Madami talaga. Especially sa politika. Correct. Sir, curious po tuloy ako. Kung may pagkakataon po ba kayong makausap ang Batang Greg nung papasok pa lamang siya sa PMA, ano kaya ang sasabihin niyo sa kanya? Hihikayatin niyo pa rin po ba siyang pumasok sa PMA or ano po? No regrets. No regrets. So, walang pagbabago. Always lessons learned. Bawat chapter sa buhay mo, meron kang matututunan, no? Makikilala mo yung sarili mo at makikilala mo yung mga nasa paligid mo. Know Beautiful. yourself and know others. As you said, Senator, no regrets and there are always lessons to be learned. So para sa inyo po, anong pinakamahalagang lesson ang natutunan nyo doon po sa Philippine Military Academy?
Yung aral na natutunan ko, by the way, siyempre may mga iniidolo tayo, no? Isa sa mga iniidolo ko na ilan yan, mataas ang standard ko sa pag-iidolo yung father ko. Dahil, yun nga, naglingkod siya sa 2 pangulo, pero yung tinitira naming bahay dyan sa Marikina, natapos niyang bayaran yon from a GSIS loan. 1 month before he died. So, Wow. ang pwede mo lang ipagbintang sa kanya unexplained poverty. So, sabi niya, yun, anong mga aral na napulot ko? Hindi lamang sa PMA, kundi sa aking ama at ina at sa buhay, no? Unang-una, wala sa ating perpekto, no? Lahat tayo may bagahe, may kahinaan, may strengths and weaknesses. Pero pag nagsama-sama tayo, together, no? Mas marami tayong magagawa. Ang buhay na halimbawa niyan, actually buhay is a figure of speech, no? Yung mga national heroes natin no? Atty. Ferdy, imperfect men. Di ba? Si Jose Rizal, medyo, Yes, sir. Atty. Ferdy, medyo underwrite ng konti. Oo. Yan, Underwrite. Nasa medyata ako. Kaya nag-hesitate ako nun. Pero, di ba, linguist, science, talagang genius. The pride of the Malay race, no? Malay race. Pero, ang balita ko, no, sa impormasyon, chick boy. Buti na lang hindi ako ganun, ano? Siyempre, exception, no? Si Andres Bonifacio, firebrand, revolutionary. Mainit ang ulo. So, na-out maneuver ni Emilio Aguinaldo, first president natin, na binigyan ng pera para pagmili ng armas, ginamit kung saan. But, hero pa rin, no? So, imperfect man. Apolinario Mabini, Ponyo victim. Hindi nga makalakad. Di ba? Binubuhat. But together, wala pang Republic of the Philippines, no? Together, magkakasama sila, imperfect men, no? Together, they dreamed, they fought, no? They sacrificed, they died for a nation that did not exist during the time. So, ang operative word dito para sa akin, na natutunan ko rin sa buhay is laging together. Since napunta na rin po tayo sa usapan ng mga naging bayani po ng mga Pilipinas, alam niyo po ang daming gustong mamuno lalo na sa bansa ngayon. Paano niyo po masasabi ng isang leader ay handa na pong mamuno bilang isang leader po? Sinasabi na leaders are born, no? But I think leaders are made. Para sa akin, ano ang tungkulin ng isang leader? Hindi yung mamuno nanong ka sa harap, no? Sa akin, ang tungkulin ng leader is not to give the people they lead what they want, but to teach them. Yes. Turuan sila. Katulad ginagawa ninyo ngayon. No? Binabahagi natin yung mga aral na natutunan natin sa buhay. No? Turuan sila kung ano dapat ang ipaglaban nila, pagsikapan nila. At turuan sila na hindi pwedeng Ilocano, Bicolano, kailangan Pilipino tayo. Together. One flag. One nation. One united people. Anyway, alam mo, Ina, isang event, or should I say, historical milestone na hindi na maaaring kailanman mahiwalay sa pangalan ni Senator Gringo Honasan ay yung EDSA. Oo nga, That's a no? given. Curious lang ako, if you don't mind, Senator, let's play What If. What if noong nag-haul up kayo doon sa Aguinaldo po yun, ano? Walang dumating na crowd sa labas. Ano bang plan B nyo noon? Nako, Atty. Ferdy, talagang masaya ako na naitanong ninyo yan. No? Yun ang tingin ng karamihan, sinulat, di-report sa media, na para kaming mga daga na naipit sa krami ng Aguinaldo. Medyo hindi po totoo yun. Ayun. Maganda yan, ha? Buti Dahil na yung mag-clear up natin yan. Reform the Armed Forces Movement ay isinilang nung nagkaroon ng karamdaman si President Marcos Sr. Pag may karamdaman ka, there's a diminution of control. Kahit na gaano ka galing kang leader, pag may karamdaman ka, di ka makatulog, di ka makain, di ka makaisip, di ba? Di ka makapagtrabaho. So, paano mo gagampanan yung tungkulin mo? Kami naman, mga sundalo kami noon,
Imagine mo, Atty. Ferdy, no, ina. Kaharap namin yung mga rebelde, mga kriminal na sinasabing may pinaglalaban, no? Okay lang na masaktan, minsan masawi, mamatay, no? Yung rebelde at yung sundalo, no? Ganon, no? Pero ang hindi katanggap-tanggap sa amin noon ay pag ang nasasaktan, lalalagay sa alanganin yung buhay, yung kalayaan, yung ari-arian, yung mga inosenteng sibilyan, bata, matanda, babae, lalaki, na nahuhuli sa crossfire sa isang armadong tunggalian na hindi naman sila ang nag-imbento. So yun ang nag-udyok sa amin na buuhin yung reform, the Armed Forces Movement. So balik tayo dun sa katanungan mo, Atty. Ferdinand. Sa EDSA, nandun kami katulad ng milyon-milyon na Pilipino na hindi lamang sa Epifanio de los Santos Avenue, kundi mga EDSA sa buong bansa at sa buong mundo. EDSA became a symbol, a figure of speech. So we were there together. I'm sure wala ka pa siguro na. For sure po. Oo. Tony Nasaan Ferdinand. ka? We were there for something, not against something. At siguro mamaya, pwede lang talakayan na. Madaling maghanap ng away at, di ba? Kundi to define what you are for. And we went there for change, for reform. Hindi yung overnight na pagbabago, no? Yung improvement man lang sa nangyayari, no? So, anyway, Ina, Now we're curious po tuloy. How was your relationship po pala with the late Juan Ponce Enrile? Sinasabi nila na surrogate father ko siya. Oh. Parang ama ko. Diba? I worked with him half of my life. Hindi rin naman siya perfect. Now, he has passed away. We might be looking at us now, no? Mainit din ang ulo. Napakagaling. Na hindi lamang abogado kundi leader. Mahirap mahalin. Hindi siya yung type na warm na tao, no? Pero once makilala mo siya, ako ang naging aid muna niya ako, tapos chief security. Noong mga panahon na yun I would stop a bullet for him. Oh. Ganun ang relasyon namin. At alam niya yan. Naka-close, ano? Alam niya. So, ganun ang relasyon namin. Mas matindi pa ka sa biological father ko. Talaga. Pero siyempre, he also was my father figure. My father passed away when he was 61 years old. So siya ang pumalit sa aking pananaw. Naiyak Nabanggit naman. niyo yung Ram Senator, ano? Di ba ang motto nyo, correct me if I'm wrong, ano, is our dreams will never die. Tama po ba? Yes, pwede ko susugin, no? Opo. Siguro itatanong mo ito ni saan ba nanggaling yung Or Dreams Will Never Die? Naalala mo yung animation na cartoon na movie na Land Before Time, yung nga dinosaur? Ang If doon we ba hold nanggaling on together? together, You know, our dreams will our dreams will never die. Doon pala yun. Doon I did not know that, ha? If we hold on together, we know our dreams shall never die. Yun ang naging theme ng Reform the Armed Forces Movement. At bakit ka mo Reform the Armed Forces Movement? Inuunahan ko na kayo, no? Opo. Paano mo i-reform yung pamahalaan kung hindi mo muna i-reforma yung sarili mo? So sabi namin no, may core group, kahit na nasan ka, assign, sundalo ka, basta't mahal mo yung bayan, pinaglilingkuran mo yung taong bayan, you are the armed forces of the state and of the people, sa ayaw at gusto mo, member ka ng Reform the Armed Forces Movement. So, as Senator, follow up lang, ano? Anong dreams ninyo na natupad na at anong hindi pa sa ngayon? Maraming natupad dahil kahit pa paano, di ba? At magiging salamin yan, malalarawan yan sa generation ni Naina. Our children, you have grandchildren, Atty. Wala pa po eh. Wala pa. Malapit-lapit na. Look forward to it. Mas magagaling, Kanino ka nakatingin? Sa daughter-in-law mo. mas magagaling yung mga anak natin sa atin. So imagine mo yung mga apo natin. Awesome. Dahil sa technology, di ba? Dahil sa halimbawa na ipinakikita nung nakaraang generasyon tayo. Our generation did a lot of good things, no? Pero our generation also did a lot of not so good things. So, yun ang puno at dulo niya, no?
Oo. Sir, bilang isang sundalo, ilang beses na po kayong nasugatan sa aktwal na labanan, no? So, ano po yung itinuro ng mga karanasang ito sa halaga ng buhay? Bill of Rights. Di ba? Article 3, Section 1. Wow. Life, liberty, and property. Pag sinabi ko sa iyo, Ina, na nakasalalay dito sa gagawin natin, sa pinag-usapan natin, yung isang buhay, tabi na lahat. Life, liberty, and property. Ngayon, idadagdag ko lang, Atty. Ferdy, mas Opo, familiar ka rito, no? Manghiram tayo dun sa Western tradition. Life, liberty, property, and the pursuit of happiness. Ano ang silbi ng buhay? Kalayaan at ari-arian kung hindi ka masaya. Mag-iinit pa rin yung ulo mo, di ba? Kung hindi ka happy. Yun. O nga, no? Tama. Wow. Makes sense. Anyway, Ina, na-erase mo na rin yung natamaan siya ng bala, no? By the way, Oo. sorry. Sige, Kung saan ako napupunta. Kayo na bahalang pagalitan ako, no? Pag Hindi po. Hindi, Ang dami okay lang naming po. nalalaman na hindi namin alam Mabuti na dati. itanong mo yan dahil nung naging commandant ako ng Special Operations School sa Fort Magsaysay, di siyempre nagtuturo ako. Apo. Sabi ko sa mga estudyante ko, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot masyado pag tinamaan kayo ng bala. Hindi ganun kasakit. Talaga po. Sabi siguro mga estudyante ko, abay talaga palang sira ulo nitong ngayon nasa na. Medyo masakit. Siyempre, tamaan ka ng bala. Pero hindi ganun kasakit. Yung sound effects sa sine, hindi totoo. Masakit, Ina, Atty. Ferdy, pag nabuhay ka at umabot bakit? ka sa operating room. Bakit po? Pag nawawala na yung epektong anesthesia, related ka sa sakit. Sa Ngayon, bagay. correct? Pag napuruhan ka, let's say tamaan ka sa ulo, period na. Wala nang kwentuhan. Anyway, ilang beses, marami-rami na, no? Bala, granada, medyo kulang ako ng pyesa, pero huwag natin. Pero importante piyesa naman hindi naman nagkulang. Ano? Hindi. Hindi. Medyo mapupunta tayo sa thin ice dyan. Dahil Speaking of tinamaan ng bala at piyesa, at Senator, ito, medyo masela na tanong. Ano? I hope you don't mind. Anong mas matinding impact sa inyo? Tinamaan kayo ng bala o tinamaan kayo kay Miss Jane Umali? mas mabigat yun. Walang surgery ron. Pag napuruhan ka, that's it. Pwede bang ikwento ninyo? Mukhang, alam ko yung Oo story, nga but I think our viewers will be interested dun sa love story ninyo. Nasa Fort Magsaysay ako. You listen to this, ang ganda nito. Duty officer ako. Pinatawag ako ng commanding general. May inimbita silang mga Red Cross employees. Ako naman, sabi niya, duty ako, sir. Hindi. Sabi, the general is asking you to attend. Nakita ko yung wife ko. Yeah. 52 years na kaming kasal. Wow, grabe. 5 years na. Turing, ano? Sana all, no? Anyway, Oo nga eh. so, siguro, ganun nangyayari pag love at first sight. No? Sabi ko, nakaka-relate ako, Red Cross. Kinabukasan, kasabay ako noon na malengke namin, yung mess sergeant. Para pumunta sa palengke ng Kabanatuan para maghanap ng roses. Grabe. Nabili ako ng isang rim ng sigarilyo. Hindi ako nanigarilyo, para kunin yung palara. Yung cellophane na balot. Okay. Dahil sa palengke, walang mga flower arrangement to, no? Pambalot dun sa bouquet. Pinuntahan ko sa Red Cross Kabanatuan at yan. Wow. Tapos, Palara. yung cellophane. 1 year, pumunta siya ng Canada. Medical technologist kasi siya. Okay. So 1 year kaming iwalay. No? Tapos, tinamaan ako. My first gunshot wound. Okay. So, umuwi siya. Nag-usap kami na wag na siyang bumalik. Got married. We got married now. A few days later, pabalik na ako sa Hulo for company. Hala. Days lang po. Days lang. Wow. Wala na po Wala, ba? honeymoon yun, Alam mo na, yung mga nakikita natin sa... Alam mo na. Grabe. 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 So, Ina, lessons ito for you. Na, Kaya nga, I'm listening. Taking down notes. Sir, since napag-usapan na rin po natin ang love life nyo, my next question is, ano pong mas mahirap? Military training or suyuin si Mrs. pag nagagalit? Abe, walang... Sa hierarchy ng pain,
Di ba? Pwede akong tamaan ng ilang beses, ng bala, ng granada, lahat na, no? Pero wag kang magkaroon ng problema o, di ba, magkaroon ng argument with your loved ones. Oh, Di ba? That includes not only your wife, but your children, your Yes. grandchildren. Medyo mabigat yun. Dahil you cannot give, di ba, Ina? Yes Attorney po. Ferdy? What you do not have. Totoo po Ang yan. pinanindigan kong plataforma ay seguridad. Security sa pamamahay, di ba? Pagmamahalan, cooperation in our communities, order in the state, inclusive growth sa ating bansa, at seguridad sa karagatan natin. Oh. Pero magsisimula ka sa bawat tahanan. No, hindi tayo perfect. Ha? Marami rin tayong mga pagkukulang. Anyway, actually curious ako, Senator. At maraming nagtatanong din sa akin noon when I was making yung movie ninyo na sana ay in the next few months matuloy na. Kasi 'di ba, you are best known as Gringo, pero ang pangalan niyo ay Gregorio. Ano po bang story behind that nickname na Gringo? Kadete ako. Kasi medyo malayo di ba? Gregorio, di ba? Usually, Hindi. Gregorio, Oreo, di ba? Gringo. Opo. Nung kadete kami, Tony Ferdy, uso na yung spaghetti westerns. Oh, So, di ba, Gringo, I kill you for money, but because you are my friend, I kill you for nothing. Gringo is yung term for Americans crossing the Rio Grande. to yes, Mexico. yes. Okay. Sabi ng mga upper class ko noon, Gregorio, napaka, di ba, hindi masangsang ang amoy nung first name mo eh. I-glamorize natin, gawin natin Gringo. And it stuck. Pati sa combat duty, pag naka-uniforme ka, pag nasa field ka, during formal occasions, hindi na family name ang nakalagay dito sa akin. It stuck. Gringo na talaga. From PMA pala yan. PMA from Akala Cadete. nung iba kasi, noon lang RAM tira. Hindi. Yun pala. From PMA pala yun, Ina. Mas kwan, di ba? Mas, Interesting, ano? mas glamorous ng konti. sana matuloy po, no, yung movie ni Sir Oh, Gringo. matutuloy yun. Manifesting. Sir, speaking po of movies, kapag magiging pelikula ang buong buhay po ninyo, sa tingin po ninyo, ano ang pamagat nito? Actually, ang mas nakakaalam niyan, that question is, the answer is above my salary grade. Nakaalam niya sina Atty. Ferdy, no? Pero sabi ko kina Atty. Ferdy, nung pinag-uusapan kung paano gagawin, i-humanize ninyo. Dahil tao lang ako eh, di ba? Di ba? Nagagalit din, sumasaya, happy rin, di ba? Mababaw ang kaligayahan. Huwag nating gawing, alam mo yung superhero, na hindi tinatalaban ng bala, hindi nauubusan ng bala, yung pasirko-sirko. Huwag naman ganun. Dahil, ang purpose ko naman nun, di baling hindi kumita sa takilya. Importante may aral na mapulot yung susunod na henerasyon ng mga sundalo natin, mga leader at mamaya natin. At pag tinanong ako ng mga apo ko, "O Lolo, naging sundalo ka pala, naging ganito ka." Sasabihin ko na lang, Atty. Ferdy, panoorin na lang ninyo yung documentary. Correct. Alam nyo, pumunta na rin tayo sa mga backstories, Senator. Isang iconic image sa inyo na yung mga tao ay hindi nalilimutan, yung nag-skydive kayo nang may kasamang Wow. ahas. Hala. So, ano bang storya behind that? At curious po. Okay. Nung assigned ako sa Isabela, sa Sierra Madres, with one Special Forces team, dahil dinaalan ninyo, I don't know, Ina, baka, yung karagatan, arms landing, sa Digoyo Oo, Point. MV Karagatan. Pinadala ron yung may sundalo, may mga kaklase akong pinadala. Pinadala kami para hanapin yung rota na pinagdaanan ng nilanding na armas. Kung nandun ako, 11 lang kami. So, pag walang patrolya, hindi kami out in the field, no? Looking for, trying to gather the information. Siyempre, kami-kami lang. So, naghanap kami ng paraan. Puro kami lalaki. Kaya, naghanap kami ng paraan para aliwin yung sarili namin. Ang early warning system namin noon, mga pato at mga manok
Di ba? Famous ang Palanan, Isabela, for fighting cocks. Pag nagtilaukan yun, ibig sabihin may tao. may tao na hindi friendly, unidentified. So nagtilaukan, gabi. So hanap kami, gapang, may armas. Nakita namin, ginagapang yung mga manok namin ng isang sawa. Yan. Yung sawa, hindi yan poisonous. So sabi ng mga tao ko, sir, alagaan na lang ninyo. So inalagaan ko. Pinapakain ko, gano'n lahat. Nasa bulsa ko palagi. Doon nagsimula yun. Ayun. Oo nga. Hindi, naintindihan ko naman, di ba? Yung iba alaga, aso, pusa, ay yung normal na pets, no? Ako na, yan, si Lieutenant, si Captain, nasang alaga niya, python, niya sawa. Ang dami kong ang kagat, hindi naman poisonous, no? Oo. So yun pala yung storya noon. Yun. Kasi So, talagang... pero hindi yun Attorney Ferdy nakasabi daw sa link. Nasa bulsa. Ayun pala. Oo, yun palang Doon siya the true natutulog. story. Yes, yun ang... oo. No, curious tuloy ako, Sir Gringo. Ano pong isang bagay na hindi alam ng publiko tungkol po sa inyo? Mga hobbies po ninyo? Or... Well, unang-una, di ba, yung public image natin, pag nasa politics ka lalo na, ito, i-relate ko lang, no? Paano ba ako na nagkaroon ng itong image? Hawak-hawak ko sa sinturera si former Senator, then Secretary of National Defense Enrile, at si former Senator Butch Aquino. Nakatayo sila sa itaas ng bubong ng Ford Fiera nung EDSA 86. Diba, nandun sa labas yun, kausap yung milyon-milyon na tao, may mic sila. Okay? So, paano nga ron? Abay, nagsasalita si Minister Enrile, bigla akong hinawakan dito sa kwelyo. Sabi niya, alam ba ninyo, talking to millions of people, ha? Kung sinong mga batang opisyal ang sumama dito sa people power natin. Bigla akong hinatak, binungad yung mukha ko dun sa Talaga? 8,000 flash bulbs, pop. Hindi pa nun uso yung cellphone. Oo. At that point, I don't know if one of the worst things in my life, I lost my anonymity. Hindi na ako pwede mauling dahil kinabukasan, nasa front page ka na, ini-interview ka na, iniimbita ka na mag-switch. Doon nagsimula yung... yeah. Hindi komportable na feeling, pero ganun talaga. Diba? Well, as they say, the rest is history. Hindi, ito pa. Pinakatakot ako noon nung tumawid kami from Procurement to Aguinaldo. Dahil ang tingin sa sundalo noon parang mga private army, ng mga nakaupong mga politiko. No? Sabi ko, ano kaya kung kuyugin kami rito nung 1 milyon na tao? Diba? Isisecure ko pa si Minister Enrile. Akalaan mo, takot ako noon. Pagtawid namin, nagpalakpakan, nag-iyakan, nagyakapan. Sa loob-loob ko, kahit na anong mangyari, panalo dito ang taong bayan. Ayun. Yun. Ang gandang Grabe, i-relive, no? ano? Ganda. Nung mga days na yun. Oo. Well, speaking of history, Senator, and I hope you don't mind me asking this, yung that very controversial August 1987 na adventure where ang sabi nila, may yung grupo niyo daw ay kumilos para patalsikin si then President Cory Aquino. Ngunit, nakialam ang Amerika yung Phantom Jets, kung natatandaan nyo. Let's play what if again, Senator. What if hindi nakialam ang Amerika at nagtagumpay yung inyong move na yon? Anong tingin nyo ang mga susunod na nangyari? Attorney Ferdino, napaka-importante sa akin nung katanungan ninyo. Dahil ito yung original, pagpapatuloy na original na plano namin noong 86. Pero sundalo lang kami noon. Kaya ang mga leader na tinitingala namin noon, sina former President Ramos at saka si former Minister Enrile. Okay? So sabi namin, siguro sir, after this, di ba? Dahil may depekto na yung sistema. Institutions, damage, etc. May corruption din, no? Sabi na, ba't hindi kayong imungkahin ninyo na magbuo ng National Unification Council? Kasama si President Cory, Cardinal Sin, kayo kung ano ang papel ninyo, para ayusin muna yung institutions. Yun nga, Attorney Ferdy, ang what if, ha? Kung natuloy yun, dahil historically, pag magbalik tanaw tayo,
We have been doing the same things over and over again, politically, economically, even in terms of national security, and expecting a different result. Di ba may tawag doon, Atty. Ferdy? Insanity. Or stupidity. Freedom Constitution, 40 years ago. Itong Constitution, sa ligang batas natin, di ba? Revolutionary government. Ano ang isa sa unang ginawa natin? Nag-eleksyon tayo. Hindi mo natin rini-engineer yung COMELEC para, alam mo na, ayusin yung database, para mabawasan naman o ma-minimize yung dayaan. Hindi masyadong maraming gastos, patas na laban. Kung yung 87 at 89, ituloy ko na, Atty. Ferdy, yun pa rin ang mungkahin namin. Ito na nga nakakatawa. Di ba? Ang tawag sa ginawa namin noon, coup. Sabi ko naman, kayo naman, sobra naman kayo. Pag nakinabang kayo, ang tawag ninyo people power, breakaway. Double standard. Pag kayo ang dahilan kung bakit pinagpatuloy, ang tawag nyo coup. Ang coup is a power grab. Hindi naman kami power grabbers, di ba? Coup yun. Tinanong namin yung NEDA nung panahon ni President Cory. Sabi nila, sinira yung economy. Tinutuloy ko na. Di ba? Sinira na yung economy. Tinanong namin, sabi namin, ma'am, cabinet, I will not mention her name, baka alam mo na. Did we really damage the Philippine economy because of the uprisings? Alam mo, sagot sa amin, Atty. Ferdy, gentlemen, you are not that good. So, hindi pala na-apektuhan. Damage the economy. Palubog na dahil laging gumulo na naman ang politiko, pinabilis lang ninyo. O di, nag-uprising uli kami. So, yun ang mga lessons learned. So, balik tayo. National Unification Council, Unify. Wala na munang mga eleksyon. Di ba? Ayusin muna natin, di ba? Kandidato, yung qualification, i-repair natin yung damaged institutions. Well, cumulative yan eh. Hindi natin ginawa. Di ba? Di ba? Ito nga ang pangamba namin, Ina, no? Tony Ferdy. Sorry baka naman nasusobrang Hindi, go ahead po, go ahead. We're all ears. Yes di ba? po. Yun ang asikasuhin natin dahil kung umabot na naman tayo ng 2028 at hindi nagamot itong palalim na sugat politika, abedi ko walang katapusan na naman na habulan at the expense of public interest. Diba? Kung sinaktan mo yung mga nasa opposition ngayon, nagtatakutan na eh. Hindi pag-upo nila, sila naman, ubus na naman kayo. Diba? O, di 6 years to prepare naman. Diba? O, di, habulan ang habulan. Can you imagine pag may, ano ang pillars ng national security? Yung tinuturo sa amin, political unity. Magdebate kayo. Sige, magtaasan kayo ng boses. Pero pag binag-usapan yung bansa, yung public interest, yung national security, may closer ranks kayo. Diba? Social cohesion. Hindi tayo Ilocano, Bicolano, Bisaya, Ilonggo, Muslim. Yeah? Yes. Pilipino tayo. Di ba sa abroad? Tiga saan ka ba? Oh, I'm from the Philippines. Where in the Philippines are you from? I'm from Ilocos. I'm from Bicol. Di ba? Hindi yung Pilipino. You're a Filipino. May kwan tayo. Anyway. Very patriotic talaga to si Sir Ringo. Kaya ako saludo po sa inyo. Makes sense, ano? Oo, tama. Hindi, ito pa. Okay. Go ahead, Sige po, go go ahead. ahead, sir. Baka bumaba rating nyo. Hindi, sir. We are learning po. Tingnan mo yung mapa, Atty. Ferdy. Yes. No? Tayo may hawak ng traffic light. Lahat ng barko at aeroplano dumadaan sa territory natin. Totoo yan. So yung source ng leverage natin globally is our archipelago. Tayo ang sentro. Di ba? 3 choke points. Honshu, Japan, Basi Strait between Taiwan and Northern Luzon at Palawan. 3 choke point, no? 2 hawak natin. Hindi natin sinisigil ng RFID. Oo nga. Yun din ang balakid, yung geographing yun, ang balakid, sa pagiging Pilipino natin. Di ba? Archipelago, sinadya ito ng mga colonizer natin. I become very passionate about this, di ba? I-centralize mo yung political and economic power sa Imperial Manila to manage another populated archipelago of 7,491 islands. Di ba? Sinadya. Every 50 years, nagdodoble ang population natin. Totoo po. Sayang. Nanghinayang, nakakapanghinayang. Our problems are economic in nature, food, clothing, shelter, health, data. Hindi yung marites, ha? Di ba? Food, clothing, shelter, di ba?
Yun ang tunay ng mga problema natin. Correct. Yun ang kailangan Grabe, harapin. no? Napakadami niyo pong plano para sa ating bansa. Nakikita ko talaga natin. You truly care. Ito dapat Attorney Ferdy, ang national conversation. Yes. Hindi, kaya lang, bago natin masagot yun, para mag-refocus tayo, di ba? Kung nga, reset sa computer, di ba? Pag medyo polluted na yung Totoo po yun. repress mode, delete all. Correct. Di ba? Reset. Our problems are economic in nature, but the first steps must be political. Yes. Pati-pati muna tayo. Grabe yung kalaban. Speaking po of national conversation, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na makausap ang ating presidente na si Pangulong Marcos, ano po ang sasabihin niyo sa kanya? Nako, tumuin na. Hindi ko maisip yan, pero tinanong mo. Attorney Ferdy, ito na conversation sa amin. Before the elections, di ba nag-propose tayo na pag-upo ng bagong presidente, yung mga buhay na presidente, di bali, kahit na may naghahang na, ipunin mo sa isang kwarto, walang camera, walang mic. Yes. Pag-usapan nila yung bansa, yung future nung pinaka-importanting yaman natin. Yung mga anak natin, our next generation of citizens and leaders. Ang tawag sa US noon, Council of State. Walang camera. Paglabas nila, joint press statement. Di ba? Nag-usap kami nung bagong upo, ito walang politika, ito ang suggestion namin na gawin niya. Walang nakinig. Isa lang na presidente. Hindi ko na rin babanggitin yung pangalan. Baka, alam mo na, baka akalain Kung ginawa nila yan before elections, ngayon baka hindi ganito ang political tension. Nakakalungkot lang. Okay, team unity. Abay, anong team unity? Anyway. Anyway, Baka napakaganda ng grasp nyo sa ating by the way, problema. Attorney Ferdy, Opo. ako, I'm speaking from the... Sundalo lang talaga ako. Hindi ako komportable sa politika. Naligaw But Senator, you made a very big jump from being a soldier. Naging senador kayo. You decided to run for the Senate. And in fact, kayo yung, you're the only independent candidate First after independent. martial law to have run Again, and bakit? won. Paano, susugin na naman natin. Paano ako napadpad sa politika? After 86, 87, 89, di ba? Ilang uprisings, di ba? So, nag-offer si President Ramos. Pinahanap ako naalala niyo si Chairperson Heidi Yorak ng National Unification Yes, Committee. yung Okay. magulo buhok, ano? Ayun. Pero paesti. Yung tradisyon ninyo, hinanap ako. So nagkita kami sa safe house. Fugitive ako nun eh. Really? Yes, kasama ang patong sa ulo ko nun eh. Wala sa kalingkingan yung patong sa ulo ni Bonifacio. So hinanap ako. Alam mo unang sabi sa akin ni Chairperson Heidi Yorak, Colonel, I'm glad to meet you. I have one message for you from President Ramos. Alam mo sabi sa akin, Ina, you have to stop unsuccessfully trying to overthrow the government. Dahil tuwing sasablay kayo, di ba parang gumigewang yung ekonomiya natin. So, pasok kami. Okay, anyway, going to elections. And follow up ko lang, and then you were granted amnesty. Pero before that, labas kami. Sabi namin, ano gagawin natin? Sabi ng mga kasamahan, yung parang core group, takbo tayo for eleksyon. Eleksyon ang gagawin sa eleksyon. Barangay captain? Hindi. Senador. Senador, alam mo ba yung wala tayong partido? Galing tayo, ang tingin sa atin, nanggulo pa tayo. Senador. So we organized an army of 1 million young volunteers. Wow. Nationwide. Grabe. 30 pesos, lalakad. Hindi, lalakad. Pag uwi, hindi man lang naghihilamos. So matutulog dun sa improvised headquarters. First independent senator in Philippine political history. Ang galing. Kasabay kong pumasok noon sa Senado, sina Senator Miriam, Senator Fabier, Senator Lilo. Anyway. Yes, oo. But ganyan ang tingin mo sa akin. Sinabi mong independent senator.
Anyway. Oo nga, no? May pahiwatig, attorney. Hindi. Tingnan muna. Nandiyan na rin naman tayo sa Senado. Do you have any plans of running again, Senator? Hindi. Option yun. Okay? Dahil alam mo naman ngayon, elections, realistically, are becoming more and more expensive. Alam mo ang ginagawa ko ngayon? Nag-form kami ito. Opportunity lang ito. Nag-form kami ng partido. Reform PH Party. Kasama ka sa advisory committee ron. Kay Mike Defensor yan. Yes, Oh, okay. yes. Oh. Ito yung mga siraulo na katulad ko, na veterano Natin. Katulad natin. ng 86. Ina, yes. Yung mga veterano, buhay pa. Yung mga humiwalay sa original na Magdalo. Okay? Na group. So, veterano to ng, di ba, yung humiwalay. We reached out to the Revolutionary Left, yung Alex Bongcayao Brigade. Yun. Kasama na sa Reform Party. Opo. And then we reached out to our Muslim brothers, yung armed component nila. So ito, inipo namin, Attorney Ferdy, no? Ibig sabihin, ang plataforma namin, pwede ba kaming lumahok sa patas na laban na hindi paramihan ng pera, walang sapilitan? Di ba? Lumahok. Peaceful, legal, constitutional. Kung ayaw ninyo, kami yung pinakamadaling kausap. Oo nga. Ako, teka muna. Pero baka magka-problema kayo sa programa ninyo. Kami ang pinakamadaling kausap dahil galing na kami dyan. Di ba? Ano ba gusto nyo? Balik na naman kami? Oh, yan. Yun ang plataforma namin. So, going back to your question, we're considering it. Pero ang focus ko ngayon, no, ang daming bata na nag-iingay ngayon. Totoo po. Ang marami, yung new generation. Ang lalakas na loob. Huwag na akong magbanggit. Alam naman natin kung sino sila. Yes. Natutuwa ako dahil ang dami nila. Di ba? Can you imagine? So, kailangan connect the dots lang tayo. Pag-usapin natin sila, no, para they can jumpstart the whole thing. Yung henerasyon namin, ang daming ginawang mabuti, pero may ang dami rin ginawang sablay. Baka makorek nila yan. Learning curve, technology. Tinanong ko yung iba sa kanila. Inimbita ako sa kongreso minsan as a resource person for charter change. Pagpunta ko ron ina, no? Parang naging programa ko na to, Hindi, talaga namang kayo ang bida rito. Yes, totoo po yan. Pagpunta ko ron, Attorney Ferdinand, ina, sabi ko, itong kongreso parang this might be a damaged institution. Nag-open forum, ang daming tanong. Ang gagaling ina magtanong. Opo. Super galing. So nung coffee break, nilapitan ko, sabi ko, Congressman, ba't hindi kayo nagtatanong? Di ba? Ba't hindi kayo nagsasalita? Alam mo, sabi sa akin, Sir, pag nagsalita kami, papatayan kami ng gripo. Ang daming ganon. Can you imagine pa? Natutuwa ako dahil at least harapan, di ba? Di ba? Harapan. Ito ang kailangan natin mga leader. Malalakas na loob. But going back to your question, I'm considering it. Pero siguro, what? Basta, Senator, if you ever decide I'm 125% with you. Ay, nako. Alam ko yan. Yes. Sorry. Pati ang mga kabataang Pilipino. I hope, I pray. You have our support Oo. po. And speaking po of mga kabataang Pilipino na talagang maiingay at malalakas ang loob, ano po ang gusto ninyong maipamana sa susunod na henerasyon? Go back to history. The ancient Greeks. Yes. Di ba? Ang hero sa kanila, Attorney Ferdy, hindi mga superstar, hindi mga iconic, di ba? Any group of women, men, children, young or old, who together work and built for the next generation, hero yun. Pag may namamatay at nililibing, hindi man tinatanong, ano ba ginawa nito? Ano, sikat ba to? Ano ba, di ba? Did they have passion? So pag pinagsama-sama yung working together and built for the next generation at yung passion na built-in, wired tayo mga Pilipino for passion. Di ba? Ito, nagsasalita tayo. You get carried away. Heroes yan. And we are a nation of heroes. That's true. Tinatanong ako, di ba yung West Philippine Sea? Senator, former colonel, former rebel, former secretary. Di ba? Merong mga army yung Pilipinas pantapat dun sa intrusions ng, di ba, ng ibang superpowers. Sabi ko, walang army ang Pilipinas. Because the Philippines is an army. Yes.
Totoo. Oo, every Filipino. Asan tayo ngayon? Asan sila? Yung Kastila, yung Amerikano, yung Hapon, di ba? Sabi na, asymmetric warfare na ngayon eh. Drone, di ba? High-tech, hindi na yung tapatan. Sabi ko, 300 years ang experience natin sa asymmetric warfare. No. We have the best soldiers in the world. We also have the best peacekeepers. May general tayo. Peacekeeping force sa Gaza. UN. Magre-retire. Hindi pinayagan. In-extend. Ganon tayo kagaling as soldiers and peacekeepers. Opo. Alam niyo, Senator, ang dami pong natutuwang viewers sa atin Ay, oo, ngayon. Kaya grabe. batiin po natin Ang sila. daming nagre-react, ha? Yes. For sure, ang dami po nilang natutunan sa'yo, sir. Ayan, batiin po natin ang mga viewers natin from Agusan del Sur, Hawaii, USA, Marami, Masbate, Kuwait. Marami din po tayong viewers na OFWs today from Adorbo, Idol Gringo, Honasan, pakituruan ang mga politiko sa pagiging tunay na senador. From Maria Jansem naman po, sabi niya, "Hi, Attorney Topacio, watching from Germany and Hong Kong." Ay din po. Okay. Hello, boss. Uy, teka muna. Speaking of military, eto, paborito to ni Senator. Rapid fire. Rapid fire Yan, questions. magtutanong po kami ng mga questions, si Ina po actually, at sasagot po tayo. Mabilisan lang, parang train of thought. Okay. Kung anong unang pumasok sa isip ninyo. Yes. Yan, okay, take it away. Sir Gringo, kape or beer? Kape. Bundok o beach? Bundok. Umaga o gabi? Gabi. Strict or softy? Gabi. Ranger weather. Umuulan, bagyo. Doon lumalabas yung Scout Rangers. Yun. Planado o bahala na? Planado. Planado. Leadership or loyalty? Leadership. Leaders are needed before scholars are determined. Command or compromise? Kumaan. Sundalo o senador? Ay, sundalo. Ang bilis na sagot. Tunay na Ay, hindi, sundalo talaga. Hindi, di ba, mas simple ang, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, sundalo talaga ako, hindi ko in-imagine yung sarili ko na politiko. Iba na, after 21 years. Pero marami ako natutunan. Actually, magagaling ang mga senador natin. Baka kailangan ikaw lang. Malaman nila yung tunay na problema. Tama. Ano ang pinakamalaking pet peeve po ninyo? Yung kwan, yung plastic. Aray, may umaray sa Senado. Hindi, di ba, di ba, Attorney Ferdy, integrity. Yes, Yung iniisip mo, yung sinasabi mo, at yung ginagawa mo, magkatugma. Tama po yun. Pag may iniisip ka, iba yung sasabihin mo, lalong iba yung gagawin mo. Abay, may tawag doon, di ba? Parang may kilala akong ganyan senadora. Sino po yan? Wag na natin banggitin. Okay. Sino ang mas matigas ang ulo? Kayo o ang asawa ninyo? Ay, naku, malayo ako. World class. Hindi, not only in my case, ha? Tanong kay Tony Ferdy. Patigasan ng ulo. Di ba? Matriarchal ang kultura natin. Di ba? Yes po, tama po yan. Mas strong. Hindi. Anyway, look at it, ha? Inaano ko lang. Kino-context ko yung sagot ko, no? May tatalo ba sa sakit ng childbirth, yung natural? Huwag yung cesarean, huwag yung anesthesia. Sabi sa akin, di ba, mga babae, nanay ko. Sabi ko, subukan mo mga anak ng natural. Tingnan mo kung kaya mo yung sakit. Walang sinabi yung matama ko ng bala. Ano ang pagkain na hindi nyo kayang tanggihan? Ay, hindi. Pag sundalo ka, di ba? Nutrition yan eh. It keeps you going. Kaya, ito, advice sa akin. Advice sa akin nung nakulong ako, di ba? Dahil beses ako nakulong, una tumakas ako. Sabi ko, yung pangalawa, di ba? First is exercise, make time for exercise. Yung diet, wag too much sugar, wag too much salt, di ba? Yes. And then, avoid stress. Stress is the mother of all organ failures. Then watch your diet. Watch your diet. And do not get sick in any manner. Physically, mentally, emotionally, psychologically, spiritually. Pag nagkasakit ka, di ka makain, makatulog, makapagtrabaho. Ano silbi mo sa bansa, sa Panginoon, o sa pamilya? Anong kanta ang siguradong mapapasayaw kayo? Mapapasigaw? Mapapasayaw. Mapapasayaw? Yung ano,
Sabi sa akin ng mga apo ko, BTS. Oy! Mga kanta nila. Yung Updated, hawak mo ah. ang beat. Alam niyo po ba yon? Yung hawak mo ang beat. Kantahin mo. Hawak mo ang beat, hawak ko ang gabi. Mas Hindi. mas optics ako Hindi ko ma-connect kagad. Hindi katulad ninyo yung 'di ba yung lyrics, yung beat at yung vocals, 'di ba? Opo. Ako yung galaw i-relate ko sa lyrics, 'di ba? Tapos titingnan ko yung alam mo na, yung, Yes, sir. yung music. Oh. Nako, yan si attorney dancer yan eh. Humahawak po ang beat yan eh. Pero ang kanta na prescribe sa akin ng mga sundalo ka is the best thing that ever happened to me. Wow. Ano lyrics no, di ba? I've had my share of life's ups and downs, but fate's been kind. The downs have been few. Naks. I guess you could say I've been lucky. But I guess you could say it's all because of you. If anyone ever write My life story. my life story, for whatever reason, there might be, you'll be there. within each The line of people, fame my and glory. family, my friends will be there. within Beautiful the line of song. fame and glory. Sir, kung bibigyan kayo ng isang buong araw na walang trabaho at walang responsibilidad, paano nyo ito gugulgulin? Kung bibigyan ako ng isang araw na walang trabaho, walang gagawin, sa Loyola Memorial Park na lang ako. I cannot stop. Hindi, sa akin, wala sa vocabulary ko. My friends, my family, my loved ones know this na. Hindi ako pwedeng stop. Kailangan gumagalaw. Yes. Talagang workaholic, ano? Sir, isang salita para ilarawan ang gringo honasan ngayon. Pagtutulungan. Oh. Okay, thank you. Pero, alam mo, may tanong ako, ano? Kasi sabi ang bilis siya sumagot kanina. Yun nga eh. Ni Sir Gringo na, sundalo o senador? Senador. Sundalo. Pero, of course, we cannot deny that you were in the Senate for a long time. 20 So, years. biro mo, that's a lifetime. Ano? Ito ang tanong ko sa inyo, Senator, ano? Sa lahat ng batas na naipasa nyo, can you give us one that you are most proud of? Clean Air Act. Yun. Sabi nila, Clean Air Act. Ano ba naman yan? Clean Air. Hindi mo hawakan. Ano, Clean Air. Di ba? Sabi ko, maniwala kayo. At ngayon, napapatutuhan na. Clean Air, no? Katulad ng clean water, katulad ng solid waste management, yeah, is not an environmental issue. It's a public health issue. Yes. Tama. At meron tayong impending water crisis pag hindi natin inagapan na nakadugtong sa energy crisis. Pero ito, Attorney Ferdy, no? with your permission. No, Yes, yeah, sir. go ahead. Of Nung course. first term ko, katabi ko si the late Senator Raul Roco sa kanan. Last row kami. Yes po. Veterano rin dalawa. Si Senator June Magsaysay. Okay. Sabi sa akin ni Senator Raul Roco, alam mo Greg, hindi tayo nilagay dito ng taong bayan dahil dati akong abogado, dati kang sundalo. Linagay tayo rito para bumoto. Pag yung boto mo kasama sa boto ng majority, di tuloy yung measure. Batas, amendment, repeal o bagong batas, no? Merong giginhawa, no? May magdurusa. In fact, in extreme cases, may mamamatay, may mabubuhay. At hindi natin nalalaman yan. Isipin mo yung bigat ng responsibilidad na yun. Kaya mag-aaral tayo. Hindi tayo ginawang senador para sa 6 o'clock news. Ang sustansya ng trabaho natin ay gumawa ng batas. Tama po. Pag-hearing, makinig ka. Hindi yung boljakin mo kagad yung resource person. Hindi niya magsasalita yun, di ba? Mag-aral tayo dahil pag boto mo, majority carried yun. At sundin natin yung rules. Di ba? Ano sabi ni Churchill? Democracy is the worst form of government. With the exception of others we have tried. Basta Ang ganda, ano? Anyway, speak of democracy, ang mga taong bayan po ay nagkokomento, Ina. Kaya nga. Ito, from Maverick Beliso. My nephew was named after Senator Honasan. Wow! Galing naman. Gringo rin. Gringo rin, siguro. From Corazon Ostero, watching from Hong Kong. Binoto ka po namin, Senator Gringo. Wow. From One Love, Senator Honasan, paano kaya mawawala ang salot sa Pinas? Watching from Japan. Napaka-komplikadong Nako. question. Hindi, Ina, tularan natin
yung Japanese. Di ba? Yung kultura nila. Yes po. Pag napahiya ka di ba? Damay-damay lahat. Magkaisa tayo. Tama po yan. Magkaisa, yung unity. Mawala yung... Ayan. Marami din po tayong viewers na nagpapabati ulit from Dubai, Israel, and Saudi Arabia. By the way na, itong mga bumabati, ito yung mga bayani natin. Di ba? OFWs, Isipin mo, no? imagine mo kung gaano kabigat sa kalooban natin. Aalis, buhay na buhay, ang lulusog. Kung minsan pagbalik nasa loob ng kahon. That's sad. Paano, di ba? Imagine, Malungkot. pero ito ang policy issue, ha? Ano ba ang gagawin natin? Pauwiin natin sila lahat? Or ipilipinize natin yung buong mundo? Policy issue. Yung kung sabi natin, umuwi na kayo lahat. Baka tanungin ka, Sir, ano naman ang gagawin namin dyan? Yung kakapiranggot na sweldo. Totoo. Gawin lang yun yung kalahati nung kinikita namin abroad. Uwi na kami. Heroes ito. Totoo po Totoo. yan. Heroes. Ito yung mga tunay na bayani. Nakita ba natin? Wala namang parangal yung mga yan. Can you imagine? Kaya saludo po sa lahat ng ating magigiting na OFWs. Yes, and saludo rin kay Senator Senator. Green. And unfortunately, that's all the time we have. Ngunit bibigyan po namin kayo ng ilang minuto para i-address po ang ating taong bayan. Ay nako, sa ating mga kababayan, no? Unang-una, maraming salamat, Tony Ferdy. No? It was our honor and pleasure, Senator. Walang ibang paraan dito. Itong ingay politika lang yan. Malalagpasan natin ito. So ako, ang aking panalangin, ang aking mungkahi, magmamanikluhod ako kung kinakailangan, no? Under one flag. One flag tayo. One nation. One united people. Together. Magkakasama. No choice tayo rito. Together. Together, ha? Together. Mangarap tayo. Ano sa mangarap, di ba? Huwag naman yung puro pangarap lang, di ba? Tama. Magdasal naman tayo. Sabi ng Panginoon, daydream kayo ng daydream. Di naman kayo na... Pero baka magreklamo pa rin yung Panginoon. Nangangarap kayo, dasal kayo ng dasal. Di naman kayo nagsisiko. So, together, one people, under one flag, one united people, di ba? Dream hard, pray hard, and work hard. For whom? For our most precious next generation of citizens and leaders. Yun. Our children and Grabe. grandchildren. Thank you Mabuhay so po ang much. Pilipinas. Mabuhay ang kayo. Pilipinas. Mabuhay. Mabuhay din po kayo, Senator Gringo Honasan. Yes. Thank you so much. At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Small Talk. Thank you so much for spending your time with us today. Yes, marami tayo na pag-usapan ngayon. Pero hindi dito nagtatapos ang kwentuhan natin. Tandaan ninyo, ang mga malalaking pagbabago, nagsisimula lamang yan sa mga simpleng usapan na tulad nito. That's right. Kaya make sure to like, follow, and share our pages para laging kasama sa loop. Once again, I am Ina Sampang, and you're not. And I'm Attorney Freddy Topacio, and she's not. Dahil tandaan, no topic is too small when the conversation is real. This is Small Talk. See you next episode.